Mga minamahal, tayo po ay nagpapasalamat sa kagandahan ng panahong ito na ipinagkaloob sa atin upang sa araw na ito na itinakda ng Panginoon at ibinukod niya ay magkasama-sama tayo bilang kanyang mga anak upang siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay na nagagalak tayo sapagkat ang pagkakataong ito ay binigay niya upang tayo'y lumago spiritually at makita natin ang kadakilaan at kalwalatian ng Panginoon at makita natin ang kanyang kayamanan ng kahabagan at dakilang pag-ibig niya sa atin. At ngayong umaga ay nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreyo. At nais ko pong basahin ang buong kapitulo 8 ng Hebreyo upang makita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinagkaloob sa atin ang kanyang pagpapahayag sa pamagitan ng tipan ng Diyos at ang magiging paksa po natin ay ang walang hanggang tipan ng Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa Hebreyo Kapitulo 8, ganito po ang siyang isinasaad. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Meron tayo ngayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan, isang ministro sa santuaryo at tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaloob at mga alay, kaya kailangan din namang siya'y magkaroon ng kanyang ihahandog. Kaya't kung siya'y nasa lupa, hindi siya maaari maging pari, sapagkat meron ng mga paring naghandog na mga kaloob ayon sa kautusan. Sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos ng malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. Subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal, yamang siya'y tagapamagitan ng isang higit na mabuting tipan na pinagtibay sa higit na mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yun ay walang kapintasan, hindi sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Sapagkat kung makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila'y ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip
at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na ay tumanda at malapit ng maglaho. Hanggang dito lamang po ang ating pagbasa sa banal na salita ng Panginoon. Tunay na ang ating pong pag-aaral ay nakatutok sa bagong tipan na ginawa ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. At ang bagong tipang ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan na ang Diyos sa walang hanggan. Matapos niya na marahil na piliin ang mga mananampalataya o mga hinirang, ay nakipagtipan siya. At ang sinabi dito sa tipan ay yung nasa talatang Gis. Nang sabi dito, ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Dito makikita natin, mga minamahal, yung unang tipan sa panahon ni Moises. Si Moises ay matapos na sila'y ilabas ng Panginoon mula sa Ehipto. Dumaan sila sa dagat na pula, hinawi ng Diyos ang dagat at nagkaroon ng landas at nakatawid ang bansang Israel mula sa Ehipto tungo sa bagong lugar patungo sa pangakong lupa. At matapos na sila'y makatawid, ay muling ibinalik ng Diyos sa orihinal na dagat at doon ay lahat ng mga kaaway ay mga nalunod at mga namatay. At dito ay sa buhay ni Moises, siya ay pinakyat doon sa bundok ng Sinai. At mismong ang Diyos ang siyang naglahad ng 10 utos. Ito ay itinala sa tapyas na bato, 2 tapyas na bato, at ibinigay kay Moises, at ito ang siyang tipan na luma, sapagkat ang mga salita ng Panginoon ay natitik sa tipak na bato na kanyang ginawa. Kaya nga sa 2 Korinto, Kapitulo 3, ay makikita natin dito yung kaluwalhatian ng Diyos tungkol sa bagong tipan, sapagkat pag binasa ang lumang tipan, ay naroon pa rin ang talukbong. Ibig sabihin hindi nila nakikita ang kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos sapagkat meron silang talukbong. Ibig sabihin, ang kanilang mga mata ay bulag, ang kanilang paningin ay hindi nakakakita, at ang kanilang padinig hindi rin nakakarinig.
Ngunit, binago ng Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na tulad na sinasabi dito, ito ang aking bagong tipan. At makikita natin dito, yung tipang ito ay tipan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at inyong mapapansin na ang sabi ng Panginoon sa talatang 10, ang kanyang kautusan ay kanyang ilalagay sa kanilang mga kaisipan. Sa lumang tipan, ang kanyang kautusan ay naroon sa tapyas na bato. 2 tapyas na bato, doon nakatala. 10 Commandments. Ngunit, sa ngayon, sa bagong tipan, hindi na sa bato nakatala, kundi sa kaisipan at sa puso. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Naalala nyo na ang sinabi sa Ezekiel kung paano na ang puso ng tao ay tulad sa bato, matigas. Ngunit, ang sabi ng Panginoon ay gagawin niya na pusong laman. At doon ay maaari niyang isulat ang kanyang mga salita tulad sa sinabi dito. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip upang hindi malimutan at sa kanilang puso, at ang pusong ito ay pusong laman at isusulat ng Panginoon. At kahit na yung 2 Korinto, inyong tingnan ang 2 Korinto, Kapitulo 3, ay doon ay isinasaad ng Panginoon na sa pusong laman niya itinatak ang kanyang kautusan sa bawat isa sapagkat doon nahayag ang katangian ng Diyos na siya'y magpahayag at magturo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at yung kanyang mga salita ay itinala doon sa kanyang bayan. Sabi sa talatang 10, at ang sabi ng Panginoon, sa pagtatala ng kanyang mga salita, ako'y magiging Diyos nila. Sa kapahayagan ng Panginoon, ay sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang Diyos ay Diyos natin. Sabi ng Panginoong Jesucristo. At ang kanyang Ama ay Ama natin. Kaya sabi dito, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko, mga anak ko, mga kinupkop sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, o kaya nga malaya tayong makadako sa ating Ama na nasa langit at maaari tayong manalangin. Maaari tayong magsabi ng ating mga pangangailangan sapagkat ito ang kanyang ninanais na makita natin na itinatag ng Panginoon ang isang bagong tipan at nababatid natin na ang kanyang mga salita ay nakatala sa ating puso at sa ating kaisipan. Ito'y sinasabi niya sa mga mananampalataya. Ito'y sinasabi niya sa mga nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Ito ang paliwanag ng Diyos na pangako ng Panginoon. Sapagkat natatala dito yung kanyang kahabagan. At sinabi dito sa talatang 12, sabi dito, una ay talatang 11, sabi dito,
Dahilan sa mga salita niya ay masusulat sa puso at malalagay sa kanilang mga kaisipan. Ang sabi sa talatang 11, at hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan, kundi mismo ang Panginoon ang siyang magpapahayag. At dito ay sinabi na sapagkat ako'y makikilala nila mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Ang dahilan, yung talatang 12. Ang sabi dito, sapagkat ako'y mahabagin sa kanilang mga kasamaan. Talagang masama ang tao. Pero naroon yung kahabagan ng Diyos. Lahat ng tao ay pinanganak na makasalanan. Lahat ng tao ay pinanganak na masama at lubos na masama. Total depravity. Lubusan ang kasamaan. Pero, ang Diyos, sinabi niya sa kanyang mga hinirang, sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sabi dito, ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan. At ang sabi dito, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ibig sabihin, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang tingin ng Diyos sa atin ay tayo'y mga inaring ganap, walang kasalanan. Walang maalala at walang makikitang kasalanan sa atin sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang namagitan sa atin at ipinagkaloob siya sa atin upang tubusin ang ating tayo mula sa ating mga kasalanan at tayo'y pagpalain ng Panginoon. Yan ang mga bagay na kinakailangan natin titik sa ating puso at sa ating kaisipan. O kaya nga pinaliliwanag dito ng Panginoon yung kanyang matinding puot. Kung babasahin natin ng Roma, Kapitulo 1, talatang 18, ay talagang doon ay nasa saad yung matinding puot ng Diyos at nahayag. Ngunit, dahilan sa kanyang mayamang kahabagan, biro nyo, bago pa itatag ang sanlibutan, tayo ay kinahabagan ng Diyos at hindi niya ipinagkait ang kanyang buktong na anak na siya ang umako ng ating kaparusahan. Ano ang kaparusahan natin? Kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Pero sa kahabagan ng Diyos, tayo ay kanyang kinahabagan at ipinagkaloob sa atin ang kanyang buktong na anak. Ang dahilan ay sapagkat malabis ang kanyang pagsinta sa atin, pag-ibig sa atin. At kailan tayo inilig ng Diyos, lagi ko nasasabi, bago pa itatag ang sanlibutan, inilig na tayo ng Diyos at ibinigay sa atin ang kanyang buktong na anak. Kaya't ang ating mga kasalanan ay hindi na aalalahanin. Pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya pag yung binasa natin ang mga sulat sa mga lumang tipan, halimbawa katulad ni Jeremiah sa Kapitulo 10, talatang 16, ang sabi dito, hindi gaya ng mga ito ang bahagi ni Jacob sapagkat siya ang nag-anyo sa lahat ng mga bagay at ang Israel ay siyang lipi na kanyang mana, ang Panginoon na mga hukbo ang kanyang pangalan. Sa banal na kasulatan, lagi nating nakikita at mababasa yung pangalan ni Jacob at pangalang Israel.
At dito ay isa lamang ang binabanggit ng Panginoong Israel. Ito ay ang kanyang bayan. Ito ay hindi como pinanganak siya bilang Hudyo ay kabilang siya sa makalangit na Israel. Hindi. Kundi ang Israel, ibig sabihin ay ang kanyang mga hinirang, ang kanyang bayan, partikular. Na ibig sabihin ay ang mga Israel, ito ang mga ipinanganak sa Espiritu. At sila ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Tulad ni Jeremias, ang sabi dito sa Kapitulo 51, talatang 19, hindi gaya ng mga ito ang bahagin ng Jacob, sapagkat siya ang humubog sa lahat ng bagay at ang lipi ng kanyang pamana, ang kanyang pangalan ay ang Panginoong ng mga hukbo. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoon Diyos. At sabi sa mga awit, Kapitulo 74, talatang 2, ang sabi dito, alalahanin mo ang iyong kapulungan na iyong binili noong una, na iyong tinubos upang maging lipi ng iyong mana at ang bundok ng Siyon na iyong tahanan. So dito tinutukoy sino ang kapulungan o grupo na binili ng Panginoon nung una. Ang kanyang bayang Israel na kanyang hinirang, pinili bago pa itatag ang sanlibutan ayon sa sinasabi ng Efeso Kapitulo 1, talatang 4, na napakalinaw ang sinasabi dito sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, na ang sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. So yan, pinili tayo para sa Kanya. Ang pagpili niya ay sa karamihan ng mga tao. Lahat ng ipapanganak mula kay Adan hanggang sa huling taong ipapanganak. Doon pumili ang Diyos. Mula kay Adan hanggang doon sa ipapanganak na huling tao. Pinili. Hindi lahat ng tao ay mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, sapagkat yung mga hindi pinili ng Diyos, ito yung mga nag-aaklas, ito yung masasama, ito yung mga liko, na ang kanilang mga kasalanan ay hindi tinatawad ng Diyos. O kaya makikita natin, pumili ang Diyos at kanyang pinagpala. Ang sabi dito, na bago pa itatag ang sanlibutan ay pinagpala na niya, at ang layunin ng Diyos ay upang maging mga banal. So ang lahat ng kanyang mga pinili, ang layunin ay maibukod sa masasama. So dalawang grupo. Yung binhi ng babae, ang Panginoong Jesucristo at ang Iglesia. At yung ikalawang grupo ay mga binhi ng serpente o ng diablo. Kaya dalawang grupo ito. Meron nakapagitan sa kanila. Enmity, pagkapuot, naroon. Kaya kahit nasa ating social media, nakikita mo yung mga matuwid at makikita mo ang mga masasama. Nakikita natin sa ating bansa ang mga bagay na yun. Siguro makikita nyo na yung lahat ng mga masasama ibinulsa ang kayamanan ng bansa.
At yung matutuwid, sumusunod sa konstitusyon ng ating bansa. Kaya palaging nag-aaway. Pero dadating ang panahon, yung lahat ng mga masasama ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At yung mga hinirang ng Panginoon na pinagpapala at pinatitibay ng Panginoon, sila ang dadalhin ng Panginoon doon sa langit. Bakit? Sapagkat sila ay mga pinili, mga hinirang. Sabi sa mga awit, Kapitulo 17, talatang 14, mula sa mga tao, sa pamagitan ng iyong kamay, O Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutan ito, at ang tiyan nila'y pinupuno mo ng iyong kayamanan. Sila'y nasisiyan, nakasama ang mga anak, at iniwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Dito ay makita natin yung katangian ng mga mananampalataya. Sapagkat sinasabi sa mga awit, Kapitulo 36, talatang 5, ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, ay abot hanggang sa langit, hanggang sa mga ulap ng iyong katapatan. At sabi sa talatang 6, gaya ng mga bundok ng Diyos, ang iyong katwiran, ang iyong mga kahatulan ay gaya ng dakilang kanaliman, O Panginoon, inililigtas mo ang tao at hayop man. Talatang 7, napakahalaga, O Diyos, ang iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng iyong mga tao ay manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Kaya yung mga awit, Kapitulo 91 ay sabi doon, mapapalad ang mga tao na lumililim sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Kapitulo 91, sabi dito, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, ang Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Itong dalawang talatang ito ay makapangyarihan upang mabatid natin ang tunay na layunin ng Diyos na tayo'y umasa sa Kanya at mangalong sa Kanya at manatili sa lilim ng Kanyang kapangyarihan. Gagabayan niya tayo, mga minamahal. At tunay na sinasa din ni Jeremiah sa Kapitulo 31 na ganito ang siyang sinasad ni Jeremiah Kapitulo 31. Sa talatang Kapitulo 31, talatang 31, ang sabi dito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. At ang sabi sa talatang 32, hindi katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel
Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Tulad ng nabasa natin sa Hebreo. At sabi sa talatang 34, at hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ang bawat tao ang kanyang kapatid na nagsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nila lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Kaya yung sinabi ng Panginoon ay matapat at tunay na siya ay makapangyarihan. Ito ang pangako ng Panginoon. Sapagkat ang gagawin niya ay tulad na sinasabi ni Hosea, Kapitulo 14, talatang 4 hanggang talatang 7, nang sabi nito, aking gagamutin ang kanilang pagtataksil, malaya ko silang iibigin. Sabihin, ang katayuan ng tao ay lubhang napakasama. Ngunit, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang ninanais, ayon sa kagandahan ng kanyang kalooban, ay kanyang sasabihin, aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin, sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. Yun yung puot ng Diyos. Inalis niya sa atin. Hindi na siya napupuot sa atin, kundi tayo'y iniibig at kinahabagan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoon sa talatang 5, ako'y magiging tulad ng hamog sa Israel. Siya'y mamumukadkad na gaya ng liryo at kakalat ang kanyang ugat tulad ng Lebanon. Ang kanyang mga sanga ay yayabong. Pero yung sinasabi nito ay yung ating pamumuhay kung paano na tayo sa ating pagtitiwala at pananalig sa Panginoon ay tulad tayo sa isang sanga na yayabong at ang kanilang kagandahan ay magiging gaya ng puno ng ulibo at ang kanyang bango ay tulad ng Lebanon. Alam ba ninyo ang amoy ng kamatayan? Nakakasulahok. Nakakasulasok ng ating ilong, ng ating katawan. Pero yung mga pinatawan ng Panginoon mula sa kasalanan, mabango. Mabango sila. Minsan naiisip ko nga pag bagong silang, ang bango-bango ng ating anak. Pero pag may edad na, amoy lupa na. Hindi ba kung minsan? Pero sa Panginoon, ang katayuan ng mga mananampalataya ay mabango. Tulad na sinasabi dito sa Kapitulo 14, talatang 6 ng Hosea. Ang kanyang mga sanga ay yayabong at ang kanyang kagandahan ay magiging gaya ng punan ng olibo at ang kanyang bango
ay tulad ng Lebanon. Kasi nung araw, ang Lebanon ay maraming halaman, maraming puno. At yun ang mga bagay na ginagamit ng mga Israel sa kanilang kapanahunan. Yung mga naroon sa Lebanon. Nung araw, pag kami ay napunta ng Baguio at malamig, nasa Sigsag Road pa lamang, amoy na amoy mo ang amoy Baguio. Malamig, ang sarap amuyin, malanghap mo ang amoy. Lalo-lalo na pag ikay natira doon sa teacher's camp. Ang bango. Pero ngayon, wala na. Sa dami ng tao at sa daming pinutol na mga puno ng pine tree, wala ka nang maamoy na ganun. Naliban lang kung pupunta ka sa ibang lugar. Maraming punong pine tree. Ang bango. Yung kabanguhang yun, ang siyang naamoy ng Panginoon at maamoy ng mga mananampalataya. Mabango ang kanilang buhay. Mabango ang kanilang kalagayan. Wala ng kamatayan. Hindi na amoy lupa. Pagkat ang mga mananampalataya ay hindi tagalupa, bagamat tayo narito, ito'y pansamantala lang. Sapagkat pag dumating ang Panginoon, babaguhin tayo. Mabango. Wala nang kamatayan. Hindi katulad ng masasama, pag dumating ang Panginoon, sila'y sasanib muli sa kanilang mga katawan, pero katawang bulok. Walang anumang kabanguhan, kundi ang amoy ay kabulukan at kamatayan. Doon nagkakaiba. Pero sa mga mananampalataya, sila'y mabango tulad ng Lebanon. Sila, sabi sa talatang 7, sila'y muling maninirahan sa kanyang lilim. Sila'y lalago na gaya ng trigo at mamumulaklak na gaya ng puno ng ubas. Ang kanilang bango ay magiging gaya ng alak ng Lebanon. Inyong pansinin ito, italanin nyo ito. Hosea, Kapitulo 14, talatang 4 hanggang talatang 7. Na ang tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya. Ito ang pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya. Pinangako niya. O kaya nga, dito'y mapapansin natin yung sinabi sa Isaiah, Kapitulo 46, 42, talatang 6, yung sabi dito hanggang talatang 9, ako ang Panginoon, tinawag ko kayo sa katwiran. Kinuha ko kayo sa pamagitan ng kamay at kayo'y iniingatan at ibinigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan upang imulat ang mga bulag na mata upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan at silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ako ang Panginoon, yun ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Narito ang mga dating bagay ay lumipas na at ang mga bagong bagay ay ipinahayag ko. Bago sila lumitaw ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila. Ito nga ang pangako ng Panginoon na kanyang sinabi para sa mga mananampalataya.
Kaya nga't katangi-tangi at kapuri-puri ang Panginoon na ginawa niya sa atin. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang ipinangako sa atin na tagapamagitan. Siya ang mananagot sa atin. Sinasagot niya yung ating kalagayan na mula sa kamatayan, tayo'y pagkalooban ng buhay na walang hanggan at kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Kasama niya tayo sa lahat ng panahon. At siya ay sumasa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa atin. Sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 19, ganito naman ang sinasabi, kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa santuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay sa kanyang laman. At yamang meron tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo lumapit na may tapat na puso at lubos na katiyakan ng pananampalataya na mga puso ay winisikan, malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya ay nangako ay tapat. So napakatapat ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Siya ang lahat ng mga bagay at una sa lahat ng mga bagay. Siya ang una at huli. Siya ang panganay sa lahat ng mga nabubuhay na muli. Nananahan sa Kanya ng lahat ng pagka-Diyos. Kaya nga't yung Kolosas, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang talatang 20, ay ganito ang siyang isinasaad. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito ay ang Panginoon Jesucristo. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o mga pagkapanginoon. Maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahawakan kasama o nahawakan sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay, sapagkat binagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya at sa pamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng Kanyang krus. So ito ay tumutukoy sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang buktong ng Diyos. Siya ang anak na siyang ipinagkaloob sa atin
upang ang ating mga buhay ay maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Mga banal, ito ang dahilan. Ang nais ng Panginoon ay tayo'y maging mga banal, tulad na sinasabi sa Efeso. At kaya tayo ginawang mga banal ay sapagkat sa kanyang pag-ibig, tayo'y kanyang kinukop bilang mga anak. Kaya kung ating iisipin, araw-araw tayo ay pinapatnubayan ng ating Ama. Tinitingnan niya ang ating mga kalagayan. Pag tayo'y may mga suliranin, batid ito ng Panginoon. Nalalaman niya sapagkat ang kanyang paningin ay nakatuon sa atin. Nalalaman niya yung ating mga kabigatan. Nalalaman niya ang ating mga suliranin. Nalalaman niya yung ating kasiyahan. O kaya nga, hindi tayo nawawaglit sa harapan at sa paningin ng Panginoon. Ito ang bago at buhay na daan na inilaan sa atin ng Panginoon. Ito ang pamamaraan ng Diyos. O kaya nga sa Isaiah, Kapitulo 9, talatang 6, dito ay kanyang sinabi mismo ang kanyang anak, ang siyang magtataguyod sa atin, siyang mamamagitan sa atin, siyang magtatanggol sa atin, siya ang lahat upang mamahala sa atin. Kapag tayo, wala tayong kakayahan. Wala tayong kapangyarihan. At nais ng Panginoon tayo sa kanyang pag-ibig ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi dito sa Isaiah, Kapitulo 9, talatang 6, na lagi nating naalala hanggang talatang 7, na siya'y sinabi dito sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ito ay dahilan bakit isinugo ng Ama ang kanyang anak. Ang sabi dito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangha-mangha, Tagapayo. Makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at ang kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. At ito ay sasagawa ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ang Panginoon ang siyang nagsabi dito sa banal na kasulatan sapagkat siya ang Panginoon ng katwiran. Nais kong basahin ang nasa Jeremias Kapitulo 23, talatang 6 hanggang talatang 8, na ganito ang siyang isinasad. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At ito ang pangalang na itatawag sa kanya ang Panginoon, ang ating katwiran. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi nasasabihin ng mga tao habang buhay ang Panginoon na nag-ahon sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto. Kundi habang buhay ang Panginoon na aahon o nag-ahon at nanguna sa mga anak ng sambahayan ni Israel mula sa
hilagang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila at sila'y maninirahan sa kanilang sariling lupain. Kaya mga minamahal, ay ito ang napakaganda na tipan na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na dito'y ang kanyang kautusan ay iniligay sa ating mga kaisipan. At ang kanyang mga salita ay isinulat sinulat sa ating mga puso. Ito yung sinasabi sa talatang Gs. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ito ang matatag na tipan ng Diyos at ako'y magiging Diyos nila. Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay na naroon. At sabi niya, sila, ito ay ang mga hinirang, mga pinili. Sila ay magiging bayan ko. Kaya tayo mga minamahal ay nagpapasalamat sapagkat sa walang hanggan tayo ay pinili upang makasama ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang tipan, tayo ay kanyang malabis na inibig. Hindi niya tinanggihan ang kamatayan. Hindi niya tinakasan ang kamatayan. Kundi bagkos, siya'y sumang-ayon, alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang upang tayo'y pagkalooban ng buhay na walang hanggan at upang tayo'y makasama niya sa kanyang kaharian magpakailanman. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama sa iyong mga salita at patuloy mo kaming pagpalain at tunay na ito'y matala sa aming puso at mga kaisipan at ipagpasalamat namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagsintas sa amin at ang pagbibigay mo ng iyong sarili sa amin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.